So, meron kang NCR. Di ba ang formula na ito is n factorial over n minus r factorial then r factorial. Combination ba yun? Oo. Ang permutation walang r factorial pa eh. So let's say meron ka kunyaring ano. Kaya nga, ito alam mo naman di. Kasi di ko na alam eh paano pag binomial theorem. Binomial theorem yun eh. Wait lang, hanapin ko muna. Meron ba dito sa files? Binomial theorem. Ay, meron. Pinakababa. Alam ko pa ba to? Parang hindi ko na to alam. Hindi ko alam kung alam ko pa eh. Ano ba? Ay. Finding the binomial coefficient. Sige, isa-isay natin. Gusto ko to ituro sa live, sa YT. Kasi mga tricky na to eh. Para papayawan lang natin guys. So, ito yung formula, diba? Sa binomial, sa combination. So, paano daw hanapin yung binomial coefficient? So, kunyari, meron tayong paano ba hanapin yung binomial coefficient? I-rewrite ko na lang to doon. I-review natin. So, paano ba to ikuhain? So, kunyari, meron tayong binigay doon na 5, 3. Sabig sabihin, gamit yung formula ng combination, makuha mo siya. So, bali, ito yung magiging n. Ito yung magiging r. So, lagay mo lang doon. Bisa magkakaroon ka ng 5 factorial over 5 minus 3 factorial. Tapos yung r natin, diba, is 3 factorial. So, kung naalala mo sa binomial, ay sa combination, kapag meron kang kunyaring 3 factorial, this will be equal to 3 times 2 times 1. Kumbaga, minamultiply mo siya pababa. So, ibig sabihin, yung 5 factorial natin, guys, is still 5 times 4 times 3 factorial. Pwede ka na mag-stop sa 3 factorial kung combination naman siya para ma-eliminate mo na to kaagad. Kasi pwede mo lang ma-eliminate yung 3 factorial kung yung denominator mo 3 factorial din para hindi ka na mahirapan. Pero kung gusto mo mahirapan, hindi diretso mo to hanggang 1. Tanggalin mo yung factorial, then cancelin mo sila. Pero may 3 factorial ka na kasi dito, ibig sabihin okay na yan. So, copy lang natin yung 5 minus 3, magiging 2 na yon. Pero may factorial siya guys ha. So, kailangan mo ilagay yun. So, meron kang 3 factorial. So, pwede mo ito ma-eliminate. So, ngayon yung 2 factorial, di ba alam natin na 2 times 1 siya. Actually, kahit di mo na siya expand, okay na yan. Then, ito meron kang 4, tsaka 2, pwede mo i-divide. So, yung 4, tsaka 2, magiging 2 na siya. Kasi yung 4 divide 2 is 2, while yung 2 divide 2 is 1. So, bali magkakaroon ka na lang dito ng 5 times 2. So, ano ba yung 5 times 2? Hindi 10. Ito yung coefficient. Ganun siya ginagawa. Gets? Nabilis? Wala ka dyan. So, let's say meron tayong 9 over 2. 9 combination. Oh, ayan. Anong sagot? Basic. Oh, magkakaroon ka ng 9 factorial over 9 minus 2 factorial. Tapos, meron ka pang 2 factorial kasi combination. So, ngayon, solve mo to. Ano ba yung 9 minus 2? Diba 7? So, ibig sabihin mo, instead na mag 9 times 8 times 7 times 6 guys, stop ka na sa 7 kasi meron ka ditong 7 factorial pag minus mo tong dalawa. Then yung 2 factorial, kahit di mo na-expand, 2 pa rin naman yan. Then cancel mo to. So, ito divisible by 2. Magiging 4, magiging 1. So, bali magkakaroon ka na lang dito ng 4 times 9 or 9 times 4. Pares lang yun. Commutative naman yan. So, 9 times 4 magiging 36. So, yun, ganun siya ginagawa. Pag ginahanap yung coefficient. So, last. So, let's say meron tayong 9,7. So, ano yung magiging sagot? Kaya ba yung mental yan? Ayan, gumagaling. So, copy mo lang. 9 factorial, then 9 minus 7 factorial, then 7 factorial. So, ibig sabihin dito, pares lang siya 36. Kasi, yung 9 factorial, 9 times 8 times 7, factorial pa rin siya. Tapos, yung 9 minus 7, magiging 2 factorial yun. Tapos, 7 factorial. So, cancel pa rin. So, pares pa rin sila. So, 36 pa rin, di ba?
marunong ka na. Ano siya ginagawa? Mental? Basic. Joke! So, ganun siya ginagawa guys pag may factorial tayo, ha? Gusto nyo pa? May isa pa dito daw. So, let's say meron tayong 7 tsaka 3. O, ikaw nga. Nagutin. Ano lang, 30 seconds. Matapos na. Na-check lang. So, meron tayong 7 factorial over 7 minus 3 factorial. Then, yung R natin is 3 factorial. So, expand natin. 7 times 6 times 5 times 4 factorial tayo mag-i-stop. Bakit? Kasi yung 7 minus 3 is 4. So, doon ka mag-i-stop sa 4 factorial. Then, yung 3 pwede ma-expand. 3 times 2. Okay na yan. Times 1 kung gusto mo. So, ngayon, so, eto maka-cancel na sila. So, yung 3 times 2 kasi 6 yun eh. So, tanggalin mo tong 6. So, bali magiging 35 na siya. Ang galing ah. Nice! So, last, meron tayong 11 tsaka 4. Mabilis ako magturo. Pero susundan. So, bali kung 11 naman do. So, 11 factorial over 11 minus 4 factorial. Tapos 4 factorial. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng 11 times 10 times 9 times 8 times 7 factorial. Doon ka mag-stop. Kasi yung 11 minus 4 is 11. Ay, 7 factorial. Tapos yung 4, gawin mo 4 times 3 times 2. Okay na yan. Gusto mo times 1 pa. Pares lang naman yan eh. So, cancel mo yung 7 factorial. Then yung 4, tsaka 2 is 8. So, cancel mo yung 8. Then yung 3, meron sa 9. So, magiging 3 na lang to. So, divisible sila. So, bali magkakaroon ka ng 11 times 10 times 3. So, yung 11 times 3, that is 33, times 10, that is 330. So, galing yung sagot.